Yohanan Barlo. Himak. Sa kanlungan mo ang tahanan, ang pagod na katawan. Yakap mo'y himlayan ko at itinutuyan ako sa luntiang pagmamahal mo. Pinagpapatuloy natin ang ating pagninilay sa huling 7 wika ng ating Panginoong Jesucristo habang siya'y nakabayubay sa krus. Dadako tayo ngayon sa pangatlong huling wika na kung saan ito'y kanyang sinabi sa kanyang mahal na Birheng Maria at sa alagad niyang pinakamamahal na sinasabing sa Apostol San Juan. Sabi niya sa kanila, "Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina." At masasabi kong isa ito sa pinaka-nakakaantig na tagpo doon sa Kalbaryo, ang makita ng isang ina ang kanyang buktong na anak na nagdurusa, na nagpapakasakit at nalalapit na nga
sa kanyang kamatayan. Sabi nga, masakit para sa isang anak ang mawalan ng magulang. Pero higit ang sakit na nararamdaman ng isang magulang na mawalan ng kanyang sariling anak. At ganito nga katindi ang sakit at sakit na nararamdaman na naranasan ng ating mahal na Birheng Maria doon nga sa Kalbaryo. Sa bahagi naman ng ating Panginoon Kristo, bagamat nga nahihirapan, bagamat nagpapakasakit, bagamat nga nagdurusad na lalapit na nga ang kanyang kamatayan, ay nakuha pa rin niyang magmahal, nakuha pa rin niyang magmalasakit. Una, sa kanyang minamahal na ina, sa paghahabilin niya sa kanyang minamahal na alagad. Upang nasa ganun niya ay meron siyang makakasama sa kanyang buhay. May titingin sa kanya, may mag-aalaga sa kanya. At sa kabilang banda, ang paghahabilin naman ng ating Panginoon Kristo sa kanyang alagad, sa kanyang ina, dahil alam niya na kanyang mga alagad katulad niya ay kanya rin aalagaan, kanya rin aarugain, kanya rin sasamahan, kanya rin mamahalin at pagmamalasakitan. At hindi lamang ang kanyang mga alagad, maging tayo na bahagi ng simbahan, na tayong bahagi ng sangkatauhan ay pangangalagaan at pinangangalagaan niya ng ating mahal na Birheng Maria. Mga minamahal kong kapatid, dito nga pinatunayan ni Jesus na sa kabila nga ng mga paglilibak sa kanya, sa kabila ng mga taong galit sa kanya, sa kabila nga na siya ay pinapako nila sa krus, nagpatuloy pa rin siyang nagmamahal, nagpatuloy pa rin siyang nagmamalasakit. Mga minamahal kong kapatid, dahil ganito nga ang Diyos. Sa kabila nga ng mga pagsalungat sa kanya, patuloy na nagmamahal ang Diyos, patuloy na nagmamalasakit ang Diyos. Na sa kabila nga ng mga pagdududa at kawalan ng pagsampalataya sa kanya, patuloy na nagmamahal ang Diyos, patuloy siyang nagmamalasakit. Sa kabila nga ng ating pagiging mga makasalanan, patuloy pa rin nagmamahal ang Diyos, patuloy pa rin siyang nagmamalasakit. Mga minamahal kong kapatid, ang paghahabilin na ito ng ating Panginoon Kristo naway maging isang hamon din para sa atin, na tayo rin ay matutong magmahal, na tayo rin ay matutong magmalasakit sa kabila ng mga unos, sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay. Ito ang kanyang pinamala sa krus, nawa nga ito rin ay makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa tulong na rin nga ng ating minamahal na Maria, at gayon din naman sa gabay, patnubay, inspirasyon ng mga alagad na nauna sa atin. Pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas, maraming salamat po sa inyong walang hanggang awa na siyang naghahatid sa amin upang mapalapit sa Ama. Maraming salamat po sa inyong pagsasakripisyo at pag-aalay ng buhay para sa aming lahat. Salamat po sa pagbibigay mo po sa amin ng inyong ina upang maging ina din namin. Napagtanto po namin ang inyong pagmamahal at niloob mong kami ay iyong maging mga kapatid. Tulungan mo po kami upang maging karapat-dapat na maging anak ng Inang Maria. Kikilalanin namin siya at ibabahagi ang kanyang makainang pagkalinga sa aming kapwa. Ipinapanalangin din po namin ang mga taong hindi kumikilala sa mahal na Inang Maria. Ipaunawa mo po sa amin na sa aming simpleng pamamahal sa mahal na Inang Maria at sa lahat ng mga ina, kami ay nakatutupad sa inyong banal na kalooban. Amen.